Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagbuo ni Pangulong Marcos ng Independent Commission na sisilip sa maanumalyang flood control projects at iba pang government infrastructure projects. Samantala, si Congressman Zaldico na idinadawit sa isyu ng kurakot na proyekto kontra baha, idinawit din sa isyu ng pag-i-import ng isda. May report si Tina Panganiban Perez. I waive the privilege. Isinantabi ni Vice President Sara Duterte ang parliamentary courtesy na tradisyong ibinibigay ng Kamara sa Office of the Vice President tuwing budget deliberations. Ibig sabihin, pumayag siyang matanong ng mga mambabatas para sa proposed 2026 budget ng OVP na mahigit 902 million pesos. Pero nang muling buhayin ng ilang mambabatas ang issue ng 2022 confidential funds ng OVP, may mga kwestyong hindi sinagot ang bise. Last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Sabi ng sponsor ng OVP budget na si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, i-check niya ito sa COA at babalikan si Tino. Pero inungkat pa rin ni Tino ang issue ng Notice of Disallowance at ang mga kontrobersyal na pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA para ipaliwanag ang paggastos nila sa Confi funds. Ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. I cannot discuss intelligence operations. Nang matanong naman kaugnay sa mga biyahe niya sa ibang bansa, iginiit ng bise na lahat ay may travel authority galing sa Office of the President at hindi galing sa Kaba ng Bayan ang ginastos. Nang si Kabataan Party List Representative Rene Co ang nagtanong, siya naman ang binalingan ng bise kung kaanak ba niya si Representative Elizalde Co na idinadawit sa issue ng flood control projects at ayon kay Representative Toby Chanco ay nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Kalauna nagpaliwanag ang bise kaugnay sa gasto sa ilan niyang international travels. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. Sa isang punto, nagkainitan ang ilang kongresista. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin?
Wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members Sandali lang, from making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Pagkatapos ng pagtatanong ng dalawang mambabatas, tinapos agad ang hearing. Sa isang pahayag, bumuelta si Representative Reneco sa bise. Kaano-ano raw ni Duterte si Mary Grace Piatos. Pinuna rin niya ang anyay galawang pusit at troll behavior ng bise. Wala pang sagot dyan ang bise. Pero pinuna niya ang pagbuo ni Pangulong Marcos ng Independent Commission for Infrastructure. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez. Sa hearing naman para sa hinihinging 176.7 billion peso budget ng Department of Agriculture sa 2026, nasiwalat na pinilit ni Representative Zaldico ang DA na bigyan ng import permit ang tatlo niyang kumpanya at damihan ng alokasyon ng isdang pwede nitong angkatin. Being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.